Magandang umaga po sa lahat at tayo magla-live sa ngayon. Sinong una? Si Helen. Si Helen Dico. Okay. So magandang umaga po. Ayan na, meron na tayong sounds. So ang pag-usapan po natin sa ngayon ay ang panluloko ng Luistro and Company sa kanilang kapwa-congressman para bumoto sa impeachment laban kay Sara. Pinaniwala nila na yung kanilang kapwa congressman na may sapat silang ebidensya laban kay Sara. Yan po ang pinakaklaro. Ngayon, tatalakay natin, nabisto na sa ngayon na wala pala silang ebidensya. Kung hindi, minanipulate lang nila ni Luistro. Talagang sinadya nila na magkaroon lang ng impeachment trial at sinamantala nila yung obligasyon ng Senado na magkaroon ng trial kahit na wala palang basihan ang kanilang kaso. So magandang umaga si Marilyn Bundok at patugtog muna natin ang ating musika ng bayan. Si Sara Duterte ay mananaig na po. Sahig habang sarap bumango. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, so patutugin din natin muna habang nag-iipon tayo ng Bumangon akong isa. tayo ng habang sa radyo nag-ipon tayo ng audience. Patutugin muna natin yung aking yung ginawa ni Alfredo Hicali ng Australia. Na isa pong OFW sa Australia, ginawa niya po ako ng musika para sa aking channel. Ito po yan. Uy, ito. Toto Housing Tirador. Yeah, Toto Tirador ang title. Sa gulo ng araw, ikaw ang matibay. Tahimik lang pero laging may saysay. Hindi ka nagyayabang pero alam ng lahat. Kapag ikaw ang nariyan, ligtas ang lakad. Sa bawat usapan may bigat ang dala. Sa bawat pasya mo may tapang at tawa. Kaya kapag napapagod, ikaw ang takbuhan. Kahit maikli ang biro, may laman ang dahilan. Yeah! Toto Tirador, Tama sa liga. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Bernard Magtibay, San Joaquin, Iloilo, Mayo. Hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Kung may
sa mundo, hindi ka Kay umiwas. Marilyn Bondok, Diretso Kailan kang Kiko, magsalita, Kailan Bagay. pero hindi masakit. May dignidad sa tingin, may linis sa kilos mo. Kaya sa gitna ng ingay, ikaw ang totoo. Sa bawat pagkakataon, alam ko ang sagot. Dahil ang pangalan mo ay may kasamang loob. Kung may sasandalan ako, ikaw ang pipiliin. Dahil sa mga salita mo, may gawa't paninindigan. Yeah! Taong saligan, Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan, Toto Tirador. Hindi ka nagbabago, Toto Tirador, Toto Tirador. Kung dumating man ang bagyo, nandun ka pa rin. Hindi takot humarap sa dapat panindigan. At kung tanungin nila, sino ang saligan, Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan, Toto Tirador. Hindi ka nagbabago, Toto Tirador, Toto Tirador. Yan, Toto Tirador, tayo. Pasok natin yung yung ating video file. Medyo mahina signal ah. So, ayan na, diretso na lang siguro tayo kasi mukhang hindi napapunction yung aking mahina yung signal natin. Pero anyway, I'll try my best for the last time. Sorry. Wala, di umakit ah. Yun, umakit din. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siyang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, Albert kundi Caballero. kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, Toto kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakit na mandarambong. Toto kasing tirador, Toto kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Kamag-anak ng aking paborito Mga na magnanakaw sa
na si Alex. Pondo ng bayan Ayun pala, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo. punta po kayo doon at kayo po ay piyesta ng tinatawag na Tinalak Festival. At marami po kayong masasiyahan kayo. Makikita nyo yung kultura ng South Cotabato. Lalo na kultura ng mga Sibuli. Yan po ang aming pinagmamayabang. Pinagmulan. So, yan po yung mga katutubong Sibuli. Huwag kayo maniwala doon sa tatalay na invento ng Marcos. Senyor, Boses na hindi tatahimik sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Kasing tirador, kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Kasing tirador, kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Kasing tirador, kasing tirador, sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang paninindigan. okay. Diretso na tayo. So, ang pag-usapan po natin ay itong panluloko nila na yung grupo ni Luistro at para makumbinsi nila yung kapwa nila congressman na buboto sa tinatawag na impeachment para iakyat sa Senado yung impeachment na reklamo laban kay Sara Duterte. Pero bago yan, nais ko muna i-plus sa screen kung ano na pong katayuan ng popularidad ng presidente at vice presidente. So, ngayon parang asiwa isipin na itawag nito. Asiwa isipin na yung vice presidente natin ay napakataas ng rating sa survey galing sa mamamayan, pero tatanggalin natin sa pamagitan ng impeachment sa akusasyon na wala ng tiwala ang taong bayan sa kanya. So, 'di ba masyadong na taliwas sa katotohanan. So, anyway, ito po 'yon yung tinatawag na survey, result ng survey. Ito po. So nakita ninyo, negative 15 noong nakaraan niya, pero actually negative 27 na siya sa ngayon. So, tapos si Sara naman, 29. Ngayon ay 28 si Sara. So, ngayon, yan po ang ibig po sabihin niya, negative 3 siya noon, pero negative 15 na, tapos negative 27 na siya ngayon. Ito yung second to the last na survey. Ibig po sabihin, ang trend po ng popularidad ay pababa ng pababa. Parang spaghetti, pababa ng pababa si BBM. Tapos si Sara naman, pataas ng pataas. Lalo pat ngayon, napatunayan ni Sara sa pamamagitan ng ebidensya na ang lahat po ay inimbento lamang ni Luistro at kasamahan niya. Kasama niya ng imbento ng kaso ay yung mga makakaliwa na sila Dilema. O Dilaw pala si Dilema. Kasama dyan si Chiljokno. Makakaliwa sila. Si Akbayan Congressman si Percy Sendanya. Si Akbayan Congressman na isa pa, si
babae, yung Muslim. Tapos si Gabriela na congressman na ipinaupo dahil tinanggal yung Duterte Youth Party List ay si Sara Ilago. So ito mga ito NPA sa Makabayan Party List na si Attorney Rene Luis Imco ay isa rin po sa NPA na tinitignan sapagkat po nung sa kampanya, nung nakaraang kampanya ay kasama na sa kampanya yung mga NPA na namatay, mga babae na galing sa UP Diliman na namatay sa encounter sa Mindoro. So ibig po sabihin, itong taong ito ay walang ginawa kundi magbibigay ng salot sa ating lipunan. Pwede naman kayong maging oposisyon sa pamamagitan ng walang dalang armas. Bakit kayo nagdadala ng armas? So, babatiin ko muna si Bergie Piquero. Tapos si Malu the Survivor, Mix Vlogs. Tapos si Cesa. Tapos si Brian Rodriguez. Oh, Brian, kumusta? Ang ganda ng ginawa mong kanta para sa akin. Makasta nga agaw, Sir Toto. At sa mga ibanag na nakikinig sa norte o mga ibanag, makasta nga aga sa agaw sa mga ibanag. Tapos sa Roland Catedrilla, sabi niya huwag tayo magsasawa sa paglaban sa bangag at magnanakaw. Maayong aga, attorney, sabi ni Roland Catedrilla na nasa Melbourne, Australia. So basta kaya ang mantra ko, hindi ako bangag. Hindi ako bangag. Ganun lang kasimple. Hindi ako bangag. Ngayon, ipakita po natin itong katotohanan na ito po yung kaso ni Jerby Luistro na pinagbubutuhan ng kanyang kapwa congressman tsaka congresswoman. Ipakita ko po yung kaso, yung pin-repair niya na committee report. Itong committee report niya. Hoy. Ni Sandro Marcos. Kasi binigyan sila ng pera, budget, tag 20 million kada isa. Kaya sila bumoto rito. Ang hindi bumoto, hindi mabibigyan ng 20 million. Bakit naman kasi ang congressman na hindi binigyan, bakit hindi sila umaalma? Dapat panahon na mga congressman na hindi binibigyan ay dapat sila nilibeste. 30 dyan. At lahat kayo dapat ay kumontra na sa ginagawa ng sitwasyon dito sa House of Representatives na kung saan may mga magic sila. Ito po yung committee report number 281 ay ito po at 261, ito po ay sinalang po ni Jerby Luistro sa mga kapwa niya congressmen at saka congresswomen. Dito, niloko niya ang mga congressmen at sinasabi niya sa kanyang report na may ebidensya daw siya sa 4 na artikulo. So, at ang ebidensya nila sa 4 na artikulo ay hindi lamang po testimonial na may nagsasalita na testigo, kundi meron din po daw sila na mga documents, videos, at saka litrato. So, at saka meron din silang tinatawag na mga expert documents resulted from the expert's findings. Kagaya ng handwritten examination, handwriting examination na ginawa ng NBI, kagaya ng tinatawag na digital forensic examination na ginawa ni Agent Mark Talilong, Hilong Talilong na siya sa nangyari. So kasi nabisto na hindi pala siya expert, 2 linggo na siya nag-training, seminar, expert na kagad. Mas magaling pa ako sa iyo mag-forensic analysis ng video. Yan, klarong-klaro lang yung sasabihin ko sa iyo, Talilong. Tapos, meron pa silang ibang mga video na pinresenta na ang problema nito, ang pinresenta niya sa kapwa niya congressman at saka congresswomen ay yung bahagi lamang po ng video na kung saan makikita mo at mapapaalsa ka sa upuan at sabihin, ay, aba, ika nga, ay guilty nga si Sara. Diba sabihin nyo, lalo na nakita ninyo yung video, sasabihin ni Sara doon sa video na yun, ay nakausap
nakausap ko na yung tao. May nakausap akong tao na sinabihan ko siya na patayin mo si BBM, patayin mo si si Lisa, patayin mo si Tambaluslos, at kung ako ay papatayin. Kaya no joke, no joke. Yun, ganun binanggit ni Sara. Yun lamang ang bahagi ng video na pinakita nila. So, ibig sabihin po, ay hindi sinadya nila ni Jinky Luistro na hindi ipakita ang video ng bahagi ng mga bago nun sa bahagi na yun. So, yun po ang nakakaasar. Kaeli, magandang umaga po sa Canada. So, sa lahat po ng mga piskal, ay hindi po pwede yan. Ngayon, lagi po pinapanawagan ko ito sa mga kapwa ko na mga nakatapos ng mga naging abogado. Ako naging abogado ko sa inyong mga abogado. Tanggalin na natin po mentalidad na the maximum case ang isasampa ninyo na hindi naman kayo sigurado na hindi naman masuportahan ng ebidensya. Kaya dito, ang naging ugali lang po ng mga abogado rito na gumawa na tumulong sa grupo ni Luistro ay maximum case ang ginagawa nila, although kulang-kulang pong ebidensya nila, sa totoo lang. So, ang maximum case na sinampa nila ay grave threats, pero grave threats hindi naman high crimes eh. Ngayon, titingnan mo ang enumeration. Dito na mag-apply yung tinatawag na ius dem hineres na itinago naman ni Luistro sa kanyang kapwa congressman. Ano po yung ius dem hineres? Yan po ay salitang Latin na ginagamit namin sa maxim ng mga ebidensya na nagsasabi na kapag may pagkakataon na mag-enumerate o magsasabi ko ano mga sumusunod sa isang bagay, kapag nagkataon na nag-narrate na ng enumeration ang batas, ibig po sabihin, ang uri ng mga bagay na kasama sa enumeration ay yun lamang po ang uri na kasama. Hindi po pwede yung mga hindi kasama by nature and by character. O, pag-usapan natin, ano ba ang ground for impeachment? Betrayal of public trust, number 1. Ibig sabihin, betrayal of public trust, pagtatraidor sa inang bayan. Pagtatraidor sa mga mamamayan. Ngayon, mayroon culpable violation of the Constitution. Ibig po sabihin na culpable ay paparusahan ka sa paglabag ng Constitution. Ibig sabihin po, paanong parusa? Pag culpa, ginagamit po yan sa Revised Penal Code na sinasabi po sa Article 3 ng ating Revised Penal Code na sabi that felony can be committed by means of dolo or culpa. So, ibig sabihin, pag nagsalita ang Constitution na culpa, it refers to crime. It refers to violation of the constitutional provision that is considered as a crime. So ngayon, ano ba ang pwedeng maipasok sa kalibel ng betrayal of public trust na paglalabag sa provision ng Constitution na sabihin mo ay amounting to crime? Kasama po yan yung pagpatay ng tao. Labag yan sa Section 1, Article 3 ng Constitution na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So kung ang presidente o vice-presidente ay pumatay, dapat kakasuhan na siya dyan sa paglabag na yan. At yun ay pwede mong tawagin culpable violation of the Constitution kasi pagpatay, halimbawa, presidente. Ngayon, that amounted to crime of murder. So, yan ang mga kalibel niya. Ano pang iba? Halimbawa, mayroong ginawa si Sara na pagpasok sa bahay ng ibang tao na walang pahintulot ng mga may-ari ng bahay. That is amounting to a crime of the violation of domicile, which is also a part of the prohibition expressed by the Constitution. So, ngayon, sinasabi, saan ba yan nakalagay? Attorney, may nakikinig sa attorney sa akin eh. Na, by the way, ituloy ko lang yung discussion. Ang constitutional provision na nilabag na particular dyan ay yung Section 2, Article 3 ng Constitution na nagsasabi po, the right of the people to for the house, papers, and effects shall be inviolable.
So pumasok ka sa house, inviolable yan. Tapos kung pumasok ka na walang paalam sa tao, di ibig sabihin nilabag mo po yung Section 2 ng ating Constitution, Article 3. At hindi lang yan, magpatuloy pa yan kasi no warrant of arrest or search warrant shall issue except upon probable cause by the judge. Dapat dumaan siya sa judge. At kung sinabi na niya, sige, pasukin mo, pwede mo nang pasukin. So, ang ibig sabihin, yung panlulusob sa bahay ng ibang tao, halimbawa, ginawa ni Sarah yun ang pwede mong gagawin na maaari mong sabihin na culpable violation of the Constitution. Hindi pwede karaka-raka na lahat ng klaseng violation sa Constitution ay culpable na. So, ibig sabihin, mataas na uri po yun na kasalanan. Next is, may tinatag na other high crimes. Ano ba? Bakit pwede namang sabihin ng Constitution na crime? Pero bakit nilagay ang salitang high para iklaro kung anong klaseng crime? So, ibig sabihin, dapat mataas na uri ng crime. So, ngayon, pag titingnan natin, ang grave threats po ay crime. So, ngayon, ang grave threats ba mataas na uri? Ngayon, ang argumento ko po, hindi po siya mataas na uri sapagkat ang aking unang argumento ay ganito. Nakalagay po sa grave threats law na ganito. Ang lahat ng klaseng pananakot na magiging krimen kung gagawin ay kung hindi pa nagawa, yan po ay grave threats. Ibig sabihin ng grave threats, grabing pananakot. So ngayon, ang nakalagay, ang parusa ay nakalagay sa parusa na mas mababa ng 2 antas kaysa kung ikumpara mo sa krimen na nagawa kung ginagawa. Halimbawa, murder. Kasi plotting to kill. Pero plot, there is no crime. Dadali, mamaya ko na i-discuss yan. Plotting, halimbawa, murder. Pag murder, ang parusa ay reclusion perpetua o life sentence kung saan layman's term. Although technically, hindi sila magkatulad. Tapos, pag sinabi mo, 2 antas pababa, ano po yung 2 antas pababa mula sa reclusion perpetua? Ang unang antas pababa ay magiging reclusion temporal. Pangalawang antas ay magiging prison mayor. Yun ang prison mayor is maximum of 12 years. So mababa. Pwede ba natin makonsidera na high crime yung grave threat of murder? Hindi. Kasi unang-una, mas lalo pa siyang kinukomplicate na pababae ng katotohanan na yung the kind of condition na ginawa ay hindi yung condition na nakalagay o nakasaad sa kahulugan na ginagawa sa ating revised penal code. Kasi sa ating revised penal code, ang klase po ng grave threats na condition na tinitingnan ay yung kung hindi gagawin ng tinatakot ay mamamatay siya. Sa parte naman ni Sarah, ang kanyang, sabihin na natin grave threat yun, kanyang pananakot ay kung patayin mo ako, ay mamamatay ka. Ganun kasimple. Siyempre, anong ibig sabihin yan? Kung gagawin ni Marcos, mamamatay siya. Iba yung kaysa sitwasyon na kung hindi mo gagawin, ay mamamatay ka. So parang hold up yan. Mang-hold up ka, give me all your, put your hands on your ear and give me all your money. Yan, mga ganun, sa kanta ko lang nakuha yan. Mama Hisharona. Yung kata nakuha ang kanta yan eh. So anyway, ang layo ng pinag-iba nung treat na binigay ni Sarah, kahit aminin pa ni Sarah yan. Kaysa yung threat na nakalagay sa o nakasaad sa ating batas na tinatawag na revised penal code. So, ngayon titingnan naman natin sa punto de vista, ano pa bang ibang revised penal code o kasalanan, violation na nangyari dahil sa pagsabi ni Sarah ganun. Respect for the president, hindi naman po hindi naman violation ng culpable violation ng Constitution ng respect, violation of the respect. So, wala akong nakitang paglabag sa Constitution na magkakonsidera mo na high crime ang grave threat. So, iyan po, pinanliluluko ni Luistro ang mga kapwa niyo congressmen na dahil diyan naniniwala sila na grave threat kuno ay high crime. O di kaya, dahil kinukontra sila, kinikriticize, sinasabi rin nila yung grave threat na kuno attorney ay violation of the public trust. So,
paano mo sabihin na violation of public trust? Ang problema po sa kanila ni Jerby Luistro, sinamantala po nila yung kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanila bilang kasapi at chairman ng Justice Committee na kung saan lahat ng sasabihin nila ay parang mga bibi na bulag itong mga kapwa na congressman na maniwala na lang sa sinasabi niya. Ganun po. So, ibig sabihin, niluloko talaga nila yung kapwa nila congressman para bumuto at i-impeach si Inday Sara. So, next na panluloko nila is next ground ay tinatawag na bribery. So, bribery ba yun? Hindi naman bribery yun. Ngayon, pag-usapan din natin yung isang aspeto, yung envelope, yung pamimigay doon ng envelope sa mga undersecretary ng Department of Education. So, bribery ba yun? Ngayon, ang bribery po, ladies and gentlemen, kapag inusisa mo, ang elemento po ng bribery ay ganito. Una, namigay ka ng pera. Pangalawa, ang pera na pagbigay mo ay may pakay na kailangan manalo ka sa bidding. At pangatlo, dapat ang bidding ay nangyayari habang o di kay proyekto o di kay kung anong pabor ay nangyayari habang sa pagbibigay ng pera. Kasi kung hindi pa nangyayari, ay magiging indirect bribery yun. Ito naman, direct ang bribery. So, ngayon may question pa dyan. Yung indirect bribery ba kasama pa sa bribery? May prinsipyo kasi tayo sa batas, yung iba ay walang karapatan kapag hindi inuri ng batas o ng konstitusyon, wala tayong karapatan mag-uri. So hindi nag-uri ang konstitusyon sa grounds for impeachment kagaya ng bribery. So ibig sabihin po, strictly bribery lang yun, hindi kasama dyan ang indirect bribery. So next is ang ano pang kasunod na kwan? Ibig sabihin, pag in-enumerate pa, pag tinignan mo, ay nakikita mo na talagang grabing kasalanan ang tinutukoy. So may treason pa, may pagtatraidor sa ibang bayan. So ganon katindi o kalubha ang mga pinaparusahan ng ating konstitusyon para tanggalin sa pagka-presidente or vice-presidente o chief justice o justice ng Supreme Court o chairman ng commission, human rights, election, at saka audit. At ibig sabihin po na klarong-klaro. So ang tanong naman natin ngayon, meron ba, kasama ba sa uri na yan? Hindi inuri ang grave threats, hindi kasama sa high crimes. So ibig sabihin, kung hindi po sinama, ay dapat hindi sa kasama sa ground. Hindi rin natin pwede sabihin na treason, pagtatraidor sa inang bayan. Okay. So ngayon, very clear na ngayon sa ating diskusyon ngayon na wala talagang basihan. Ngayon, titingnan natin sa confidential fund. Ang confidential fund ay yung bribery kanina pala, tapusin ko lang. Ang diskusyon sa bribery naman kanina ay wala pong bribery na makikita sapagkat kailangan mong ipakita muna na may proyekto. Ngayon, sa diskusyon mismo sa kanila, sa committee nila ng Justice, ay walang ipinakita sa publiko na ebidensya na may bidding, meron bang proyekto, meron bang kontrata na kailangan makukuha ng kaibigan ni Sara yung kontrata para mayayaman si Sara. Ganun po yun ang tinatawag na bribery. Pero kung indirect bribery, by reason of the office, ibinigay, hindi naman lang kinasuhan ng indirect bribery si Sara. Pero ang nature ng kwento ninyo, kung totoo man yun, indirect bribery. Paano ngayon yan? So, ibig sabihin po, wala rin kayong ebidensya at pinaniwala lamang nila ni Luistro ang kanyang kasamahan sa Kongreso na mayroon silang ebidensya para mapatunayan ang bribery or indirect bribery man kung gusto nila pilipitin yun. Kasi, Gaspar, ano bang ebidensya nila sa bribery ng ikwento? Ganito po. Una, mayroon silang ebidensya na testigo na sila ni Gloria Mercado, saka yung dalawa pa na USEC ng Department of Education na nagsasabi na binigyan daw sila ng envelopes ni Sara Duterte sa pamamagitan ng ibang opisyal. Hindi naman si Zulaika Lopez na nagbigay,
pero may ibang nagbigay at sinabi na galing daw kay Sara Duterte. Lahat po sila ay nagsasabi ganun yung tatlong yun. So ngayon, kung ipasok natin istrikto ang batas ng ebidensya, pwede bang tanggapin na ebidensya laban kay Sara yung sinabi ni Gloria Mercado na itong envelope na to, naglalaman ng 50,000, siyam na envelope, ay binigay sa akin at sinabi sa akin na nagbigay na nanggaling daw ito kay Sara Duterte. Pwede ba natin tanggapin yan? Sa totoo lang, hindi natin pwede matatanggap. So, ibig sabihin, hindi natin makonsidera na ebidensya yan na nanggaling kay Sara. Who knows? May ibang tao na gustong sirain si Sara at siya nagbibigay, palabasin lang na galing kay Sara. At para mabuo nila ang kaso na impeach si Sara. Tandaan ninyo, masyadong interesado si Lisa at saka si Romualdez na magiging presidente si Romualdez. So, gagawa sila ng paraan para matanggal ang hadlang. Ang hadlang na talaga nila ay si Sara. So, para matanggal ang hadlang, gagawa sila ng paraan na magkaroon ng kaso laban kay Sara at gagamitin nila pang-impeachment. At hawak naman ni Romualdez ang Justice Committee kasi siya nga speaker nun. So, nakita nyo na, walang ebidensya na pinresenta laban kay Sara na si Sara nga namigay. Pero kahit na si Sara namigay, magpipresenta, nagsalita na si Sara na mayroong hawak siyang dokumento, na mayroon siyang hawak na video na kung saan ay tumawag si Lisa Araneta Marcos sa kanya. At ang tawag na yun ay sinabi na may envelope siyang ipapabigay sa mga undersecretary. So pinabigay niya sa DepEd na undersecretary. Yan ang pala ay habol, may kontrata ang kaibigan ni Lisa Marcos para ipapanalo sa bidding. Pero sa time na yun, wala pang bidding yung sinabi kung ano. So, in other words, ay wala pa talaga tayong konkreto na o solid na ebidensya para sabihin na mayroon ngang bidding na nangyari at mayroon ngang binigay na pera kay Sara. Ano pang ibang ebidensya nila? Yung envelope ko na binigay kay Gloria Mercado ay sinabit niya sa Kongreso. Pero ang envelope niya sinabit niya ay wala nang laman. Asan yung 550,000 kada isa? Binulsa niya bago niya sabihin palabasin na binigay niya. Pero in fairness to her, sabi niya daw, binigay niya sa obispo. Eh bakit mo ibigay sa obispo? O bakit hindi niyo pinatawag Jerby Luistro yung obispo ng Katoliko na kung saan binigay yung siyam na envelope na may laman ng 50,000? Ang binigay yung 50,000, hindi envelope. So ganun po ang problema natin. Kulang-kulang ang ebidensya ninyo. Niloko nyo lang ang inyong kapwa congressman na may ebidensya kayo. Kaya pumirma sila sa impeachment. Bumuto sila ng para impeach si Sara. So next, ano pag-usapan natin? Natapos, confidential fund. Wala po kayong ebidensya. Ang ebidensya nyo lang po sa confidential fund ay ganito. Yung meron kayong may regrespetos na mga resibo, mga dakoy-koy o lahat, ang dami, lahat naman po yun ay piki pangalan. Pero hindi nyo sinabi sa inyong mga kasama na confidential fund ay pwedeng magbigay ng resibo na hindi totoong pangalan. Yan po ang isa pang panluloko na ginawa ni Jerby Luistro sa kanyang mga kasamahan. So pagkatapos, ito naman hindi panluloko pero ginamit sa panluloko at ipinresenta yung report ng Notice of Disallowance ng COA na kung saan ay hindi kinilala ng COA ang 73 million na resibo sa confidential fund. So iba yung, at least sigurado tayo na nagbigay ng resibo si Sara. Yun nga lang, ang issue, hindi tinatanggap ng Commission on Audit. So lahat niyan, pati yung pinakahuling confidential fund na 375 million ay hindi rin inirespeto ng COA ang resibo na binigay ng Office of the Vice President. Tapos, hindi rin nagbigay ng ebidensya ang committee ni Junkie Luistro na bakit sa lahat ng tao na nandoon sa Office of the Vice President, bakit si Sara lang ang mananagot? Yan ang hindi niya binigay. Kasi ang dami po ng tao, ng empleyado ang Office of the Vice President. Andyan niya si Zuleika Lopez, na Chief of Staff, bakit hindi mo sinama si Zuleika Lopez sa kaso? O, bakit hindi nyo kinasuhan ng criminal case si Zuleika Lopez? Kasi siya ang Chief of Staff ng Vice President. Bakit hindi mo kinasuhan mga disbursement officers ng Vice President? Di ba?
Bakit hindi mo kinasuhan mga auditor, internal auditor ng Office of the Vice President? So, yan po, mga bagay na yan ay itinago naman ni Luistro mula sa mata ng mga congressmen na para bumuto sila na ipapaakit yung kasong impeachment laban kay Sara Duterte. So, pag-usapan naman natin itong SALN at saka pag-kamal daw ng salapi ni Sara. Ano meron sila na ebidensya diyan? Ang unang ebidensya nila ay yung aligasyon ni Trillanes na meron silang si Trillanes na bank records ni Sara at ni Digong Duterte. So ngayon, hindi naman sinabi ni Sara, ni Luistro sa mga kanyang kakampi na bawal pala kumuha ng bank records pag walang pahintulot ang may-ari ng bank records na yun. At kung hindi utos ng korte. Ito sa panahong ito, sinabi na ni Trillanes na nanggaling daw ito sa kanyang kaibigan na nagpakilala sa kanya na pangalan Joseph de Mesa na nagbigay ng kopya ng mga bank records ni Sara at saka ni Digong noong 2016. At sinabi pa na nanggaling ito sa isang bank teller. So ngayon, kung totoo man yan, ay hindi sinabi ni Luistro na bawal yan sa batas. So, walang binigay si Luistro, basta pinandigan niya lang nga pwede yan. So, parang pinapalagay lang sa loob na pwede yan, magiging ebidensya natin. So, ngayon, ang katotohanan, ang Bank Secrecy Law ay nagbabawal, nagpaparusa sa sinumang pribadong tao, empleyado man ng bangko o hindi, na kukuha ng bank account ng ibang tao at ibuyagyag kung walang pagpayag ang may-ari ng account. So, ngayon, hindi yan sinabi ni Luistro sa kanyang mga kasama. Bawal pala ito. Kung sabi ng mga Cebuano, bawal DID. Oh. Tapos sabihin ng si Luistro, dinagdag pa niya, at least nagpatawag pa kami ng AMLAC records at nakalagay sa AMLAC records na nakalagay ang transaction ay umabot sa 6.7 billion ang lahat. So ngayon kung 6.7 billion ang lahat, ay nagpatawag kami sa dinala naman ng executive officer ng IMLC or AMLAC ang mga bank transaction na may relasyon sa bank accounts ni Sara at sa kanyang asawa na si Manasseh Carpio. So nakalagay ang total sa loob ng 20 years mula 2005 hanggang 2025 ay 6.7 billion ang kabuuang transaction. Ngayon para maintindihan nyo, hindi rin piniliwanag ni Luistro sa kanyang kasamaan sa Kongreso na ang ibig sabihin po ng transaction, yan po yung record na dalawang uri ng transaction. Yung covered transactions at saka yung suspicious transactions. At hindi rin piniliwanag ni Luistro sa kanyang mga kasamahan sa Kongreso kung anong ibig sabihin ng covered transaction o anong ibig sabihin ng suspicious transaction. So, ngayon, ang covered transaction po, yan po ay mga deposito o withdraw ng pera na minimum of 500,000 pesos. At ang suspicious transaction, maaring mas mababa sa 500,000 pesos pero kahina-hinala. At ang magsasabi kung talagang kahina-hinala yan o hindi ay ang bangko lamang. So yan po pagkakaiba niyan. Next. Pag hindi naman ipinaliwanag ni Luistro sa kanyang kasamahan ng mga congressmen at congresswomen na ang transaction pala ay limitado lamang doon sa 500,000 pataas. So ibig sabihin po, ang transaction po na mas mababa sa 500,000 ay hindi nasama doon. So halimbawa, pwede po mangyari na nagdeposito ako ng 6 billion sa bank account, naka-record na yun sa AMLAC, 6 billion. Pero unti-unti kong winidraw. Unti-unti kong winidraw by 450,000, 400, 300,000 hanggang sa naubos. Lahat po yun na-record din sa bank, sa AMLAC, ang naka-record ng 6 billion na dineposito ko. Pero yung withdraw ko na bilang 500,000 ay hindi po na-record. So ngayon, pag naubos ko na yung 6 billion sa pamamagitan ng paunti-unti na pag-withdraw, ay magkano ang pera ko sa bangko? Eh di zero. Pero nakalagay, bilyonaryo ako kasi nakalagay doon sa transaction, one-time deposit ay 6 billion.
Ganun po yun. So, ibig sabihin, lahat ito, mga bagay na to, napakarami dapat busisiin dito bago mo isaalang sa iyong mga kasama at para mo mapapatunayan na walang duda o kahit na hindi may duda man ng konti, na talagang nagkamal ng salapi si Sarah. So with this, hindi natin alam kung ano yung mga withdrawals na nangyari o deposit na nangyari na less than 500,000 pesos. Yun lang ang ebidensya ninyo. Yung AMLAC records na 6.7 billion at hanggang ano pa yun, 20 years pa na transaksyon. So, pinaliwanag ko na ngayon na pwedeng gagawin. Halimbawa, meron akong 2 million. Gagawin ko, palabasin ko na may transaksyon ako na 20 million sa isang araw. O di sabihin natin 100 million sa isang araw. So, ang gagawin ko, mag-deposit ako ng 2 million sa umaga, alas 8 ng umaga. Tapos, 8:30, withdrawing ko. So, ngayon, pag-deposit ko pa lang, ay nakarecord na po yun sa AMLAC na 2 million ang deposit ko. Pag winidraw ko 8:30, magkalagay naman sa AMLAC, 4 million na ang aking transaksyon. Pero ang tanong, magkano ang pera ko sa bangko? Sagot, 0 kasi winidraw ko naman eh. So, sunod, 9 o'clock, i-deposito ko naman ang 2 million. So, magkano pera ko sa bangko? 2 million lang. Pero nakalagay na sa AMLAC, 6 million. Tapos, withdrawing ko 9:30, so magiging magkano pera sa bangko? Ako sa bangko, 0. Kasi winidraw ko 2 million. Pero makalagay sa AMLAC, nagiging 8 million na sa isang araw lang. Tapos, alas 10 na, nag-deposit ako ulit 2 million. So, magkano na? So, 8 plus 2, magiging 10 million. Pero magkano pera ko sa bangko? 2 million lang. Pero sa record ng AMLAC, 10 million na. Pero withdraw ko naman sa uli, alauna, ay magiging magiging 0 ng pera ko sa bangko. At ang transaksyon ko sa cover sa AMLAC ay magiging 12 billion. Patuloy hanggat sa maubos ko na 100 million sa isang araw. Kasi kahit na outside banking hours, pwede rin ako makapag-online deposit at withdraw. Ganon yung kasimple. So ngayon, pag mabuo ko sa isang araw, 100 million, sa 10 araw, 1 billion na kagad ang record ko na transaksyon sa aking AMLAC. So ibig sabihin, kung 6 billion, sisiw yan sa isang taon lang, kuhang-kuha yan kung magnanakaw ka. Kung kinuha mo yan, 6.7 billion sa loob ng 20 years, ay hindi mo pwede masabi na nagnakaw ka. Malayong-malayo sa atay. Malayo sa puso kung ikaw ay masusugatan. Hindi ka mamamatay. Ganun lamang po ang ibig sabihin yan. I hope so naintindihan ninyo kung anong ibig sabihin na dapat ibigay na ebidensya ni Luis Tro sa kanyang kasamang congressman para bumuto pabor sa kanya na kanyang endorso na dapat kasuhan ng impeachment si Sara. Next, ang hindi pa sinabi ni impeach, pinagluluko niya yung kanyang kapwa congressman na otorisado sila magpasabpina ng records ng AMLAC. Ang hindi niya sinasabi, pag binasa mong batas, walang exception. Kahit impeachment, hindi kasama sa exception. Sa Section 9, klarong-klaro po sa Section 9 at saka nakasabit po dyan na parusahan ang AMLAC na opisyal na maglalabas ng record sa AMLAC. Yan ang hindi sinabi rin ni Luis. So, pinaniwala niyang congressman ngayon na bumuto para pakpakuha yung AMLAC records. Lahat ng bumuto na yun po ay technically pwede mong ipakulong kasi may parusang kulong po ang paglalabas ng records ng AMLAC. So ngayon, dagdag niyan ay ang isa pa na masasabi natin, hanggang ngayon, wala pa rin po silang na-establish na fixed amount. Hindi pa nila attorney na-determine kung magkano ang amount na kinamal ni Sara. So, ibig sabihin, kung wala po kayong amount na masasabi kung magkano ba talaga kinamal o ninakaw ni Sara sa pamamagitan ng SALN o di kaya unexplained wealth, hindi sa pagnanakaw, iba yung malversation na. Basta nagkaroon sa pera kahit galing sa mabuti, basta hindi niya dineklara sa SALN o di kaya hindi na-explain, pwede mong kasama yan sa kaso na unexplained wealth at pwede mong sabihin na i-justify mo na kasama to sa other high crimes o kasama rin sa betrayal of public trust.
Pero ang problema, asan po, magkano ba talaga ang unexplained wealth? Attorney, kung hindi mo alam kung magkano ang unexplained wealth, ibig sabihin po, walang unexplained wealth. Kaparehas lang po niyan sa naalala ko sa jury trial sa Amerika, kung saan ang akusado ay si Casey Anthony, na inakusahan siya ng kanyang nanay, sariling nanay at tatay, ng murder sa kanyang sariling anak na namatay sa swimming pool, natagpuan sa swimming pool na patay. Ang sabi ng abogado ni Casey Anthony, napakagaling na abogado yun. Sabi niya, good evening, ladies and gentlemen of the jury. First, the defense is thanking you for the splendid service, public service, civic service that you have rendered for our country, for the state. Now, there is only one thing that I can give you before I leave this, so that you would consider the same as your basis in determining whether my client, Casey Anthony, is guilty or not of killing her own baby. Si baby. So ngayon, sabi niya, this is the only thing. Establish first. Kindly examine if the prosecution has clearly shown with evidence that has clearly proved how the baby died. If you do not know how the baby died, then true enough, pagkatapos na nagbotohan na ng jury, attorney, unanimous, ay inakwit ng jury si Casey Anthony. So, ganoon ang paliwanag ko sa unexplained wealth. Kung hindi mo alam kung magkano unexplained wealth, walang unexplained wealth. Tama, attorney? O, ngayon, gusto nila, ipapabuksan pa yung bank accounts. Ngayon, babalik tayo dun sa bank accounts na sinasabi ni Trillanes. Kung bawal sa batas, hindi na matatanggap na ebidensya. At kung hindi matatanggap na ebidensya, hindi pwede magiging basihan kung ipapatawag ba ang bank account si Sara o hindi ng Senate Impeachment Court. Sila nga, takot sila, hindi nila pinatawag sa Kongreso. So with the reason na hindi patawag ng Senado yan. Kasi bakit ang basihan mo para sabihin mo na may probability na nagkamal nga ng salapi si Sara sa pamamagitan ng kanyang bangko ay yung ebidensya na hindi matatangkap dahil sa paglabag sa Bank Secrecy Law or Republic Act 1405. So ngayon, lahat ng ito na mga detalye, kung mananalo ba ang kaso nila o hindi, ay itinago ni Luis Tro sa kanyang kapwa congressman at congresswoman. Kaya bumuto ang karamihan doon, although anti-Sara mga yan, pero marami doon ang nalilito ang utak at bumuto na lang laban kay Sara. So, ang katapusan na akusasyon sa kanya, yung maisog rally, hindi ba niya sinabihan ang kapwa niya congressman na may karapatan ang mga mamamayan, kahit sino, official ka ba ng bayan o hindi, na magrarally? Yan po ay hindi mo pwedeng hulihin ng taong nagrarally. Kasi karapatan po yan na nakalagay sa ilalim ng ating konstitusyon na kung saan ay sinasabi sa Section 4, Article 3, no law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, and of the press, and the right to peaceably assemble and to petition the government to redress the grievance. Karapatan yan, hindi pwede gumawa ng batas laban dyan. So ngayon, hindi pinaliwanag ni Jinky Luis Tro yan sa kanyang kapwa congressman na ang mga sinabi ni Sara sa rally ay hindi pwedeng gamitin na pang-impeachment laban sa kanya. Yun ay political rally. Karapatan ng kahit sino na magra-rally. At ang rally, ang problema sa inyo, tinatawag nyo destabilization. Problema sa inyo, nag-destabilize kayo tawag, hindi nyo alam ata kung ano ang pagkakaiba ng destabilization at ng paglalabas ng damdamin, pagpapahayag ng damdamin laban sa ating pamahalaan. So may isa pa doon na ginamit ninyo na
May isa pa doon ginamit ninyo na katwiran para i-impeach sa betrayal of public trust si Sara. Yung sinasabi ni Sara na nag-press con si Sara noong October 18, 2024 sa kanyang opisina sa Vice President's Office na nagsinya siya na naginip ako, ginigilitan ko ng liig si BBM. At sinabi niya rin na pag maasar ako sa inyo, sinabi niya daw kay Amy, kaibigan niya kasi si Amy, pag maasar ako, pupunta ako sa libingan ng mga bayani, hukayin kong tatay ninyo at itatapon ko sa West Philippine Sea. Akalain mo paano nagiging impeachable offense yan? Hindi pinaliwanag ni Jinky Luistro yan. So with this presentation, ladies and gentlemen, hindi na muna ako siguro magtawag sa inyo, mag-call out, pero at least paliwanag ko na sa inyo na talagang sinadya ata ni Jinky Luistro na lukuhin ang kanyang kapwa congressman sa pamamagitan ng hindi pagsabi ng totoo. Biro mo ito lang numero 1, nakita naman natunghayan naman natin sa unang tatlong araw ng hearing. Kung saan ipinakita nilang akusasyon nila, yung bahagi lamang ng video pala. Ngayon, kung hindi lang dahil sa mga depensa, na ipakita yung unang bahagi ng video, na kung saan yun ang naging dahilan, yung pag-iyak ng staff ni Vice President, yung Operation Romanov na tinanong ni Princess Maui, na kung saan ang lahat ng kanyang kaanak, kalahi, pati apo niya, pati anak niya, ay papatayin. So sino ba namang ang tao? Dapat tingnan naman ninyo, makita ninyong ebidensya doon na bigla ang tanong ni Princess Maui, nagulat nga si Sara, at bigla din ang sagot ni Sara. Ibig po sabihin, attorney, hindi yun pinag-isipan ni Sara kung ang sagot niya yun. Kung hindi niya pinag-isipan, walang mens rea, walang sadya, walang kaisipan, walang pruweba na sadya niya yun. Kung di, matatawag ko lamang po yun na isang bluff, parang depensa. Iba-bluff mo ngayon ng kalaban para hindi nila itutuloy ang kanilang balak sa laban sa kay Sara. Okay? So ganun po, at babatiin ko na si Marilyn Bundok. Good morning. Si Gerald, bugso ng damdamin. Tama ka. Yun ang bugso ng damdamin. Tama itong pagka-describe ni Gerald. Tapos si Marilyn Bundok maayong buntag, attorney, amping kanunay. Tapos si Ben Reclamador, only bank records can tell. Pero Ben Reclamador, to educate you, hindi po pwede ilalabas ang bank records. Kailangan po muna yan, mayroong tinatawag kami na probable cause. Ngayon kung ang basihan mo probable cause, yung binigay lamang ni Trillanes, hindi po pwede maging basihan yun sapagkat, sinabi ko na, illegal na kinuha, so krimen. Lahat po na kinuha sa paglabag ng krimen ay tawag dyan, fruits of the poisonous tree. At hindi mo magagamit na basihan para pabuksan mo bank records si Sara. Tapos si Sydney, sino pang iba? Chrissy Brook, good morning. Tapos si Bergie Piquero, sir, si Fiscal AJ, pwede ang ginawa ni Luistro? Si Fiscal AJ ba, napakabubo mo naman, Fiscal AJ, nagbablog ka, fiscal pa naman. Mamaya kakasuhan kita ng administrative case Do not give wrong information about the law. Fiscal ito si AJ, kababayan ni Romualdez, siguro anong kamag-anak ni Romualdez to o binigyan ni Romualdez ng pera? Fiscal AJ? At saka you are joining politics, you are a prosecutor. Bawal sa prosecutor mag-join sa politics, Fiscal AJ. Din yan, vlogger din yun. Si Lorlito Borja, good morning po. Si Eliseo Taparan, Sir Eli, kamusta ka na dyan sa Canada? Si Bergie Piquero uli, Renico, recruiter ng Kabataan Party List. Okay. Malo the Survivor Mix Vlogs. Good morning po, attorney. Cesar, Brian Rodriguez, Roland Catedra. Okay, yan po lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At hanggang dito lang muna tayo sa unang vlog natin sa araw na ito. So, magandang umaga, attorney. Ano to? Mag-end vlog na ako, end live. At saka paki-share, paki-like at para naman tataas ang ating tinatawag na algorithm para maraming manonood. Gusto ko maraming tao makakaalam sa aking vlog.
Kasi katotohanan ang aking sinasabi. Kahit na pabor ako kay Sara, pero sinasabi ko kung anong mga nangyayari. Okay? Hanggang dyan lang po tayo.